Kuya Leon, sigurado ka ba talaga dyan sa albularyo na hinihintay natin? Baka naman peke yan. Ano ka ba, Pancho? Magtiwala ka lang kasi. Hindi naman kita bibiguin eh. Ang hirap kasi sa'yo, wala kang pananalig sa mga ganitong klase ng mga manggagamot eh. Hindi naman sa ganun, Kuya Leon. Kaya lang alam mo naman na nagpapanik na rin ako sa kalagayan ni Mama ngayon eh. Mas gugustuhin ko pa nga na isugod na talaga siya sa tunay na manggagamot doon sa ospital para matignan na siya kagad ng espesyalista. Sus, peperahan ka lang ng mga doktor-doktor na yan, Pancho. Sasabihin nila na mayroong malalang sakit si Tianghelia kahit wala naman talaga. Tapos anong kasunod nun? Sasabihin na kailangan na makonfine doon si Tiang. Re-resetahan ka ng sangkatutak na gamot tapos sisingiling ka pa ng pagkalaki-laking halaga ng pera. At ang tanong, may panustos ka ba sa pagpapa-ospital na yan, ha? Hindi ako agad nakasagot sa mga sinabi ng pinsang ko na si Kuya Leon. Medyo napakamot pa nga ako ng bahagya sa ulo ko dahil medyo nakaramdam ako ng hiya sa kanya. Tama naman kasi ang sinabi niya. Ang lakas naman kasi ng loob ko na ipatingin si Mama sa doktor, samantalang wala namang kaming ganong kalaking pera. Nang makita ko na nakatingin pa rin sa akin si Kuya Leon at mukhang hinihintay niya ang magiging kasagutan ko, doon na ako nagsalita kahit hindi rin ako sigurado sa isasagot ko sa kanya. Bahala na. Babali na lang siguro ko sa trabaho ko, Kuya Leon. Yan ang sinasabi ko. Lulutasin mo ang isang problema, gamit din ang isa pang problema. Ay nako, Pancho. Magtiwala ka lang kasi muna dito sa plano ko na ipatingin si Tianghelia sa isang albularyo. At least dito, wala kang kailangang alalahanin sa bayad. Kahit painumin mo lang yung albularyo ng tubig o kape, solve na ang bayad mo doon. Ano pa nga bang magagawa ko? Teka nga, saan mo ba nakilala yung albularyo na tinutukoy mo, Kuya? Hindi ko alam na may albularyo pala dito sa lugar natin. Sasagot na sana si Kuya Leon sa tanong ko, pero hindi yun natuloy dahil sabay na kaming napalingon sa may bakod namin nang may marinig kaming huminto na tricycle. Nako, mukhang nariyan na yata yung albularyo. Teka, at ako na lalabas. Dito ka lang, ha? Sige, Kuya. Ilang minuto ko lang na hinintay si Kuya Leon hanggang sa bumalik na nga siya kasama ang isang matandang lalaki. Nakaalalay sa matanda si Kuya Leon kahit nasabihin pa na hindi pa naman ito sobrang katandaan. Itim pa ang buhok niya, pero napansin ko kagad ang puting buhok sa likuran sa may batok nito na para bang naging buntot ang buhok na yon. Puting-puti talaga ang buhok na yon, kaya yun kagad ang umagaw sa aking atensyon. Pero kahit ganon, hindi ko naman yun masyadong pinansin dahil sa pagkakaalam ko ay meron talagang ganon na sinasabing pangontra sa mga engkanto. O Pancho, nandito na yung albularyong sinasabi ko. Marcelio, siya nga ho pala yung tinutukoy ko sa inyo na pinsang ko. Yung anak ho ni Tianghelia ko na ipapatingin namin sa inyo. Magandang hapon po, Mang Celio. Wala maganda sa hapon, iho. Ho? Pagpasok ko pa lang sa tarangkahan nyo, ay may kakaiba na kagad ako naramdaman. Hindi magandang nararamdaman ko dito. Kailangan ko lang makita ang babaeng may sakit. Si Mama po? Nandito po siya sa kwarto niya. Sumunod po kayo sa akin. Medyo nataranta ako dahil hindi ko nagustuhan ang tono ng pananalita ng matanda na para bang sinasabi niya na may malaking problema nga ang nangyayari. At dahil doon, kaya naman mabilis ko siyang sinamahan papunta sa kwarto ni Mama. Naabutan naman namin si Mama na nakahiga pa rin sa papag. Mahimbing itong natutulog habang kapansin-pansin ang medyo namamaga nitong paa. Hinawakan naman kagad ng matandang lalaki ang palapulsuhan ni Mama. Hindi ho namin alam talaga kung ano nangyari kay Tianghelia. Abay, bigla na lang ho siyang umangal sa pananakit ng ulo. Tapos kinahapunan, ayan, halos hindi na po siya makabangon. Kanina lang din ho namin napansin ang pamamaga ng dalawa niyang paa. Magtatatlong araw na po siyang nakaratay dyan.
Oo nga ho. Kaya gusto ho naming malaman kung ano ba talaga nangyari kay Mama. Kung ano ho kaya ang problema. Hindi ito ang tunay mong ina, iho. Napansin ko ang mabilis na pagbitaw ng matanda sa pagkakahawak niya sa palapulsuhan ni Mama at sa kanya ako seryosong binatuhan ng tingin. Agad ko naman siyang pinagkunutan ng noo dahil hindi ko kagad naintindihan ang mga sinabi niya. Ho? Aba teka. Ano pong ibig niyo sabihin na hindi siya tunay kong ina? Isa tong huwad. Nagpapanggap ng sang ina mo. Hindi ko ho kayo maintindihan, Mang Celio eh. Alam kong hindi kayo maniniwala sa sinasabi ko. Pero totoo ito. Hindi ito ang tunay mong ina, iho. Oo nga at ito ang katawan niya. Pero ang kaluluwa niya ay wala lang sa kanyang katawan. Sa tingin ko ay may kumuha dito. Teka. Ako na makikipag-usap kay Mang Celio, Pancho. Siguradong hindi ka maniniwala sa mga sasabihin niya. Mas maganda na ako na ang humarap. Medyo iginilid ako ni Kuya Leon para siya ang humarap sa matandang albularyo. Pero kahit nasa may bandang likuran niya ako, nakikinig pa rin ako sa pinag-uusapan nilang dalawa. Kung sinasabi niyo po na isang peke si Chang Helia at may kumuha ng kaluluwa niya, sino naman ho ang gagawa nun? Pamilyar ba kayo sa dalagang gabunan na nakatira sa may itaas ng bundok? Doon, sa loob ng kuweba. Madalas ko ho naririnig ang tungkol dun mula sa mga matatanda dito sa amin. Pero hindi pa naman ho ako nakakasiguro kung totoo ba yun dahil hindi pa naman ho namin nakikita yun ng personal. Totoo ang tungkol sa kwento na yun, iho. At ang dalagang gabunan na yun ay may kakayahan na makapagnakaw ng kaluluwa ng tao na natitipuhan niyang paglaruan. At kaya-kaya niya itong palitan ng may malalang sakit. At sa kasamaang palad, aksahin mo ang napaglaruan niya. Ano naman ho ang dapat namin gawin? Oo nga ho. May magagawa ho ba kami, Mang Celio? Kailangan yung tuntunin ang kuweba sa bundok kung saan nakatira ang dalagang gabunan na yon. Kailangan yung mabawi ang kaluluwa ng babaeng ito bago pa sumapit ang ikapitong araw. Dahil kapag tuluyan ang nagpagala-gala ang kaluluwa niya sa loob ng 1 linggo, siguradong magiging biglaan na lang ang pagkamatay ng tiyahin mo. Nakaramdam ako ng pangamba sa mga sinabi ng matandang lalaki. Hindi pa naman ako gaanong naniniwala sa mga nalaman ko. Ang hirap din naman na baliwalain ang sinabi ni Mang Celio, lalo na at alam naman namin ni Kuya Leon na may usap-usapan nga tungkol sa gabunan sa lugar namin. Hindi ko tuloy maiwasan na mabatuhan ng tingin ang nakaratay na katawan ni Mama sa higaan. Wala kasi kaming kaalam-alam ni Kuya Leon na ganun na pala ang nangyayari sa kanya. Kung ganun ho, ora mismo ipupunta kami nitong pinsan ko sa taas ng bundok para puntahan ang kuweba na yon. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo magdadala ng kahit na anong armas. Bawal magdala ng sibat o kahit na kutsilyo. Ho? Aba teka, parang masyado naman ho yata mapanganib ang gusto niyo mangyari, Mang Celio. Paano naman po ang kaligtasan namin kung hindi kami pwedeng magdala ng kahit na anong armas? Paano naman ho namin may pagtatanggol ang sarili namin laban sa gabunan kapag nagkataon? Dahil mas magiging mapanganib kung magdadala kayo ng ganon. Ang iisipin ng gabunan ay nandoon kayo para makipaglaban sa kanya at tanghamunin siya. Kung sa bagay, tama rin naman si Mang Celio. May punto siya. Pero Kuya Leon, paano naman ang kaligtasan natin? Delikado tayo doon. Hindi naman kayo sasaktan ng gabunan kung hindi nyo rin siya bibigyan ng dahilan para saktan kayo. Kaya na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan, Pancho. Ngayon, Mang Celio, ano ho ang gagawin namin kapag nakapasok na po kami sa kuweba? Siguraduhin nyo na makakapasok kayo sa pinakagitna ng kuweba. Saka nyo isigaw ang pangalan ng tiyahin nyo ng 3 beses. Dapat ang sisigaw ay yung anak para magising talaga yung kaluluwa niya at matauhan na naglilibot ito. At nang sa ganon ay bumalik siya sa kanyang katawan. Teka, ganun lang ho ba kadali?
Hindi ko maiwasan na masabi ang pagtataka ko. May nagsasabi kasi sa utak ko na para bang may mali sa sinasabi sa amin ng matandang albularyo. At dahil sa tanong ko, kaya napatingin na rin sa akin si Kuya Leon habang nakakunot ang noo niya. Sinasabi mo bang madali pa yon, Pancho? Pugad ng gabunan ang pupuntahan natin. Walang madali doon. Hindi, Kuya Leon. Ang ibig ko sabihin, ganun lang ba natin kadali mababawi ang kaluluwa ni Mama? Sa tingin mo ba basta na lang papayag ang gabunan na mabawi natin ang isang bagay na kinuha niya? Kung sa bagay, tama ka rin naman doon. Kaya nga parang ang labo naman na hindi tayo pwede magdala ng kahit na anong panlaban, di ba? Sinasabi ko na sa inyo, hindi kayo pwede magdala. Hindi pwede! Napatingin kami ni Kuya Leon kay Mang Celio nang medyo lumakas ang boses niya at halos magtunog sigaw na talaga yon. Halata ang panlilisik ng mga mata niya sa akin dahil sa galit o dahil yata sa tigas ng ulo ko. Hindi na kayo pakikialaman hanggat hindi niya nakikita sa inyo na nandun kayo para labanan siya. At saka isa pa, hahayaan niya kayo mabawi ang kaluluwa basta magbibigay kayo ng alay bilang kapalit. Alay? Ano naman ho ang pwede naming ialay, Mang Celio? Manok! Kailangan nyo patayin mismo ang manok sa gitna ng kuweba. Gilitan nyo ang leg at patuluin ang dugo sa lupa ng kuweba. Pagkatapos nun, ay umalis na kayo kagad. Tama. Madalas ko nga ho naririnig ang tungkol sa pag-aalay ng dugo ng manok. Sige ho, Mang Celio. Yun ho ang gagawin namin. Mabuti kung ganon. Basta mga paalala ko ay wag na wag nyo kakalimutan. Marami ho talagang salamat sa tulong nyo, Mang Celio. Hinatid uli ni Kuya Leon ang matandang lalaki palabas ng bakuran namin, habang ako naman ay nakatanaw lang sa kanila. Mula sa pwesto ko ay kitang-kita ko na naman ang puting buntot ng buhok ni Mang Celio mula sa likod niya. Naputol lang ang pagtitig ko nang makabalik na si Kuya Leon. Kaya naman agad ko na siyang hinarap para makapag-usap na kami ng masinsinan. Talaga bang susundin natin ang matandang yun, Kuya Leon? Abay, bakit hindi? May mas alam siya kaysa sa ating dalawa. Kaya wala akong nakikitang dahilan para hindi tayo maniwala sa kanya, Pancho. Pero duda talaga ako sa mga sinabi niya. Hindi ka nagdududa. Wala ka lang talagang tiwala sa mga kagaya niyang albularyo. Pero saan mo ba talaga nakilala ang albularyo na yun? Hindi ko alam na may kakilala kang albularyo dito sa lugar natin, Kuya Leon. Aba, syempre, nagtanong-tanong din ako sa may bayan. Nagkataong siya yung tinuro ng mga taga-palengke. Sa tingin ko naman magaling talaga siya dahil maraming nakakakilala sa kanya. Kaya pwede ba, Pancho? Magtiwala ka na lang. Wala rin naman mawawala kung susubukan natin, di ba? Mas maganda na yung may gawin tayo para kay Tianghelia. Sa mama mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang marami pang tanong dyan. O ala, sige. Maaga tayo magpahinga ngayon dahil maaga tayong aalis bukas. Malayo-layo rin ang bundok. Baka hapunin pa tayo. Tinalikuran na ako ni Kuya Leon, kaya wala na akong nagawa pa, kundi ang sumunod sa gusto niyang gawin namin. Bago matulog, ay binisita ko muna si Mama, kung saan ay nagising naman siya saglit. Pero hindi siya makapagsalita, kaya pinakain ko na lang siya. Ang hina rin niyang kumain, kaya naman mas dumoble tuloy ang pag-aalala ko sa kanya. Dahil doon, kaya napag-isip-isip ko na tama naman ang sinabi ni Kuya Leon. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan namin ang ipapagawa ng matandang albularyo. Kinabukasan, katulad ng plano, maaga nga kaming nagising ni Kuya Leon. Pinuntahan ko muna yung kapitbahay namin na kaibigan ni Mama para makisuyo na bantayan muna ang nanay ko habang wala kami. Laking pasasalamat ko naman na pumayag siya. Kaya naman, bago pa tuluyang sumikat ang araw, ay naghanda na kami ni Kuya Leon. Nagdala kami ng pagkain at pati na rin ang buhay na manok na gagawin naming alay. Maya-maya pa ay nagpaalam muna siya para kumuha ng tubig na babaunin din namin. Kaya naman,
naiwan muna ako sa may kusina para asikasuhin pa yung ibang dadalhin. Ibabalik ko na sana yung maliit na balisong na ginamit ko sa pagpuputol ng lubid na ipinantali ko sa manok nang mapatigil ako at naisipan kong itago yun para dalhin. Alam kong pinagbawalan kami ng matandang albularyo na magdala ng kahit na anong patalim, pero hindi talaga ako ganun kakampante sa ideya na yon. Kaya naman, napagdesisyonan ko na itago yun sa loob ng medyas na suot ko. Buti na lang at tapos ko nang itago yun bago pa muling sumulpot si Kuya Leon sa may pinto. O ano? Ready na ako. Ready ka na ba? Oo kuya, ready na ako. O siya, tara na. Malayo-layo pa lalakarin natin. Buti sana kung may nakakapasok na sasakyan sa bundok ngayon eh. Eh wala eh. Talaga maglalakad tayo nito. Maganda na yung magsimula na maaga para hindi tayo abutin ng dilim. Sige kuya. Wala ka na nakalimutan ha? Wala na. Dadaanan na lang natin si Aling Maya para ipaalam na aalis na tayo. O sige, tara na. Hindi naging madali ang pag-akyat namin sa bundok dahil sobrang sukal ng daan. Gamit lang namin ni Kuya Leon ang mga kamay namin sa paghawi ng mga talahib dahil wala nga kaming dala na kahit na anong pantabas. Wala naman kasi talagang sumusubok na akyatin ang bundok dahil nga sa takot ng mga mamamayan sa gabunan. Kaya gano'n na lang talaga katataas ang mga damo sa dinadaanan namin. Mukhang nakikisama pa sa amin ang panahon dahil makulimlim ang langit, kaya hindi masyadong mainit ang pag-akyat namin sa naturang bundok. Mga bandang alauna ng tanghali kami nakarating sa mismong lugar ng bundok kung saan matatagpuan ang kuweba. Habol-habol ko pa ang sarili kong hininga habang tinitingnan ang madilim na butas ng kuweba na nasa harapan namin. Teka, parang may iba talaga akong pakiramdam dito, Kuya Leon. Ano ka ba? Tama na nga yung pakiramdam na yan. Nandito na tayo. Pasukin na natin to. Ang dilim-dilim eh. Nakakatakot. Kaya nga may dala tayong flashlight eh. Tara na. Simulan na natin to. Hindi pa natin alam kung gaano kahaba ang kuweba na yan. Baka abutan pa tayo ng dilim pag nagkataon. Kaya magandang masimulan na natin ang pagpasok dyan. Wala na akong nagawa pa nang ilabas na ni Kuya Leon ang nag-iisang flashlight na dala namin at nagsimula na nga siyang maglakad papasok sa kuweba. Bilib na bilib talaga ako sa tapang ng loob niya, pero minsan nangangamba rin ako dahil mas madalas ay hindi siya nag-iisip sa mga kilos niya. Magkaibang-magkaiba talaga kami. Nang mapansin ko na medyo nakakalayo na si Kuya Leon, ay mabilis na rin akong sumunod sa kanya. Nakadikit ako sa kanya dahil siya lang ang may dalang ilaw sa aming dalawa. Hindi namin alam kung ilang minuto na kaming naglalakad sa loob ng nasabing kuweba, pero kapansin-pansin na nag-iiba na ang temperatura na nararamdaman ng katawan namin. Mas lumalamig na ang pakiramdam namin kahit wala naman kaming nararamdaman na malamig na hangin. Bakit nanginginig ang katawan mo? Huwag kang paduwag-duwag dyan, Pancho. Hindi naman ako natatakot eh. Ang lamig lang talaga eh. Kakaiba yung lamig dito. Akala ko kasi natatakot ka eh. Babato ka na sana kita eh. Huwag naman kuya. Pero nakakaramdam din talaga ako ng takot. Ang dilim-dilim dito eh. Pakiramdam ko eh parang may lalabas na kung anong halimaw sa harapan natin. Huwag ka nga mag-isip ng mga ganyan. Ang isipin mo na lang, ginagawa natin to para sa mama mo, kay Tianghelia. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang matigilan kaming pareho ni Kuya Leon sa paglalakad dahil may narinig kaming pagtawa. Dahil nasa loob na kami ng kuweba, kaya naman nag-e-echo sa loob noon ang mga halakhak na yon. Lalo kong nagsumiksik sa pinsan ko nang maging malikot ang paghawak niya ng flashlight dahil hinahanap niya mula sa dilim kung saan nanggagaling ang tawang naririnig namin. Nakisabay na rin ako sa pagtingin sa paligid hanggang sa huminto na rin ang paggalaw niya sa ilaw dahil tumama na yon sa isang pamilyar na figura
ng isang matandang lalaki. Nakatalikod siya sa pwesto namin, pero alam ko kung sino yun. Teka, hindi ba yan yung albularyo, Kuya Leon? Si Mang Celio? Ha? Ano mo naman nasabi? Hindi ko makita yung mukha eh. Ayan o, yung buhok niya na buntot sa likod na kulay puti. Alam ko si Mang Celio yan. Sigurado ka? Oo. Sinasabi ko na nga ba't pinaglalaruan lang tayo ng matandang yun eh. Baka hindi talaga siya tunay na albularyo. Niloloko niya lang tayo. Kumalma ka lang muna, Pancho. Teka, kakausapin ko siya. Baka kasi nandito siya para tulungan tayo. Pahakbang na sana si Kuya Leon para lumapit sa matanda, pero hindi na natuloy dahil dahan-dahan nang humarap sa amin ang matandang albularyo. Sabi ko na nga ba at pupunta kayo? Mang Celio, ano ho bang ibig sabihin ito? Hindi ka totoong albularyo, hindi ba? Umamin ka na, tanda! Siguradong pinaglalaruan mo lang kami! Malay ko ba na utu-utu pala kayong dalawa? Anak ng sinasabi ko na nga ba eh. Ibig sabihin, hindi ka totoong albularyo? Hindi pa ba malinaw, Kuya Leon? Umalis na tayo dito! Mapapahamak lang tayo dito! Niloloko lang tayo ng matandang yan! Tara na! At sa tingin ba nyo ganun lang kadali na makakalabas kayo dito? Nagkakamali kayo! Wala na kayong takas sa akin! Anong ibig mo sabihin? Baliw ka pala talagang matanda ka eh. Anong akala mo? Wala kaming laban sa'yo? Matanda ka lang. Kayang-kaya kitang patumbayin. Naliliitan ka ba sa akin, ha? Talagang makakatikim ka sa panluloko mo sa amin. Lalo na sa akin! Yun ang akala mo. Nanlaki at namilog ang mga mata ko nang sa isang iglap ay bigla na lang nagbago ang itsura ng matandang lalaki. Mula sa pandak niyang figura, bigla itong naging matangkad at naging payat. Ang buhok niya ay humaba at naging puting-puti. Maitim din ang kanyang balat, kaya litaw na litaw ang puting buhok niya. Tumatakip din sa hubad niyang dibdib ang mahabang buhok, para siyang diwata sa anyo ng katawan niyang yun. Pero nang tumama ang paningin ko sa kanyang muka, doon na nagbago ang lahat. Kulay pula at nanlilisik ang kanyang mga mata at matutulis naman na maliliit ang kanyang ngipin. Gulat na gulat kaming pareho ni Kuya Leon sa aming nakita. Anak nang, paano niya nagawa yun? Paano siya nakapagpalit ng anyo? Hindi ko rin alam. Basta ang sigurado tayo, nagbalat kayo siya bilang isang albularyo. May kakayahan ng gabunan na gawin yun? Hindi ko rin alam, Pancho. Tumakbo na tayo. Sige, takbo! Wala na kayong tatakbuhan pa. Sa akin na kayo ngayon. Ako na ang nagmamay-ari sa buhay nyo. Doon ka nagkakamali, Hunghang. Huwag ka lalapit. Halimaw ka! Bigla na lang dumilim ang paligid. Doon ko lang naisip na ibinato pala ni Kuya Leon ang flashlight sa gabunan habang patuloy kami sa pagtakbo. Rinig na rinig namin ang mabibilis na yabag at kahit hindi naman namin nakikita ang dinadaanan ay patuloy lang kami sa pagtakbo. Takbo na ng takbo, Pancho! Huwag kang hihinto! Ang hirap tumakbo ng madilim, Kuya! Ano ba naman kasi itong pumasok sa isip mo? At binato mo yung nag-iisang flashlight natin! Hindi ka naman nag-iisip eh! Wala na tuloy tayong ilaw! Akala ko ay sasagot si Kuya Leon sa akin dahil kilala ko siya na makatwira na tao. Pero sa pagtataka ko, hindi siya nagsalita. Kusa na lang din pumasok sa tenga ko ang tunog ng sarili kong yabag. Kung kanina ay doble ang naririnig kong yabag, bigla na lang yung sa akin na lang ang naririnig ko. Dahil doon, hindi ko maiwasan na bumagal sa pagtakbo. At kahit na alam kong wala naman akong makikita dahil sa sobrang dilim, ay napalingon pa rin ako. Kuya Leon? Kuya Leon? Nasaan ka? Kuya Leon! Wala akong narinig na sumagot sa tawag ko. Bigla akong kinabahan ng mga oras na yon.
Lalong bumagal ako sa pagtakbo hanggang sa marinig ko ang boses niya. Parang malayo yon mula sa pwesto ko, pero dinig na dinig ko pa rin. Para siyang nasasakal. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Sa akin ka na ngayon! Halimaw! Halimaw ka! Bitiwan mo ako! Kuya Leon! Kuya Leon, nasan ka? Hindi kita makita! Kuya Leon! Pancho! Tumakbo ka na! Tumakbo ka na palabas dito! Wala na rin tatakbuhan pa ang pinsan mo. Sa akin na kayong dalawa. Pagmamay-ari ko na kayo. Tutulungan kita, Kuya Leon! Tutulungan kita! Wag! Wag! Tumakbo ka na, Pancho! Takbo na! Iligtas mo ang buhay mo! Kahit na anong gawin mong pagpapatakas sa pinsan mo, babalikan ko pa rin siya. At ikaw lang muna ang uunahin ko. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagdaing ni Kuya Leon. Narinig ko rin na bumangga ang katawan niya sa matigas na bagay. Kasunod nun ay ang pagbagsak niya sa lupa na mas lalong ikinadaing niya. Sunod kong narinig ay ang paghigit sa katawan niya na sumayad pa sa lupa. Pilit kong inaninag mula sa dilim kung nasaan siya. Pero dahil sa sobrang dilim talaga ng lugar na yon, wala akong makita ni isa. Pakiramdam ko nga ay nakapikit ako ng mga oras na yon. Kuya Leon! Kuya Leon! Tumakbo ka na, Pancho! Tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Takbo na! Nataranta na ako at kahit pa napipilitan, wala akong nagawa kung hindi ang pikit matang tumakbo na lang ng mas mabilis. Alam ko sa sarili ko ng mga sandaling yon na baka yun na ang huling pagkikita namin ni Kuya Leon, pero wala akong magagawa kung hindi ang iligtas ang aking sarili. Gabi na nang makalabas ako ng kuweba, humahalo sa pawis ko ang sarili kong mga luha. Hindi ko rin maiwasan na magmura sa utak ko. At kahit na alam kong nakalabas na ako sa kuweba, hindi pa rin napapanatag ang aking loob. Dahil pakiramdam ko, hindi pa rin ako ligtas. Kaya naman nagpatuloy pa rin ako sa pagtakbo, kahit halos kapusin na ako sa paghinga. Di ko rin mapigilan na maisip si Kuya Leon. Nag-aalala ko para sa kanya. Paano ko sasabihin sa asawa at anak niya na nasa Samar kung sakaling may nangyari nga talaga sa kanya na masama? Patuloy pa rin ako sa pagtakbo habang palingon-lingon sa likuran ko dahil sa takot na baka nakasunod sa akin ang dalagang gabunan. Mabuti na lang at bilog ang buwan kaya maliwanag ang paligid. Kahit na hindi ko na alam kung anong oras na ng mga sandaling yon. Hingal na hingal ako dahil sa bilis ng pagtakbo pero wala pa rin akong balak na huminto. Pero otomatikong napatigil ang aking paghakbang nang biglang may isang matandang babae ang sumulpot sa harapan ko. Muntikan pa nga akong mapaupo sa lupa dahil sa sobrang gulat. Bigla kong naalala na baka siya yung dalagang gabunan na nagbabalat kayo lamang. Anong ginagawa mo sa gitna ng gubat na ito, iho? Naliligaw ka ba? Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit sa akin! Sa pagkakataranta ko, ay mabilis kong kinuha sa loob ng medyas ko ang itinago kong maliit na balisong. Agad kong inilabas ang talim nun at itinutok sa matandang nasa harapan ko. Hindi na ako magpapauto sa'yo, hayop ka! Kaya huwag kang lalapit sa akin kung ayaw mo masaktan! Itatara ko talaga sa leeg mo to! Ano bang nangyayari sa'yo, iho? May problema ba? Layuan mo na ako! Ibalik mo na sa akin si Kuya Leon! Hindi ka na namin gagambalain pa! Teka, iho. Ano ba sinasabi mo? Ano ba? Huwag mo nga akong maiho-iho dyan! Alam ko nagbabalat kayo ka lang bilang matandang babae. Nagagawa mo mag-iba-iba ng anyo, kaya hindi na ako magpapadala sa'yo. Hindi ako nagbabalat kayo, iho. Ano ba sinasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Isa kang gabunan na nagbabalat kayo
at nagpapanggap lang bilang matanda. Ano ka ba? Gabunan? Nagmamaang-maangang ka pa? Sasaktan na talaga kita! Teka. Kuminahon ka muna, iho. Abay, nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Telma. Telma ang pangalan ko. Lola Telma. Hindi ako isang gabunan. Totoong tao ako. Hindi mo na ako maluloko. Kung hindi ka isang gabunan, sige nga, bakit nandito ka sa gitna ng gubat? Bakit bigla ka nalang sumulpot sa dilim? Dahil taga rito ko, iho. Ano ko ba mapapatunayan sa'yo na isa akong tao? At teka. Ipapakita ko to sa'yo. Napakunot ang noo ko nang mula sa suot niyang saya ay may kinuha siya na nakapalupot sa kanyang bewang. Nang ilabas niya yon, ay nakita ko na para itong latigo. Nakita ko rin na may nakasabit na 3 piraso ng bawang sa kanyang bewang. O sige, ito ang patunay, iho. Ang tawag dito ay buntot ng pagi. Isa itong mabisang armas na panlaban sa mga gabunan. Naniniwala rin po kayo sa gabunan? Abay, oo naman. Kinatandaan ko na ang lugar na ito, iho. At alam ko na ang lahat ng kwento tungkol sa halimaw na yon. Nang mga sandaling yon, ay nakaramdam na ako ng pagkalma dahil nalaman ko na takot nga ang gabunan sa bawang at sa buntot ng pagi. Kaya naniniwala na ako na isang tao nga ang matandang babae na kaharap ko. Pero kahit ganon, ay hindi ko pa rin ibinaba ang hawak kong balisong na nakatutok sa kanya. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kung napagkamalan ko po kayong gabunan. Nakita po kasi mismo ng dalawang mga mata ko ang pagpapalitan nyo ng dalagang gabunan kaya akala ko ho'y nagpapanggap lang din kayo bilang isang matandang babae. Abay, teka. Saan ka ba galing, iho? Huwag mong sabihin na galing ka sa taas ng bundok at pumasok ka ron sa kuweba. Ganun na nga po nangyari, Lola. Naku, Sus Mariosep. Mukhang pagod na pagod ka at nangihina. Halika, at tumuloy ka muna sa bahay ko. Malapit lang naman yung dito. Diyan lang sa may gilid ng ilog. Hindi agad ako nakasagot sa alok ng matandang babae dahil may parti pa rin sa utak ko na nagdududa at mukhang nahalata naman yun ng matandang babae. Alam kong nangangamba ka pa rin sa akin, iho. Pero nagsasabi ako ng totoo. Isa talaga akong tunay na tao. O siya, heto. Sa'yo na muna itong buntot ng pagi ko para kung sakali na iniisip mo na magpapalit ako ng anyo bilang gabunan. Abay, meron kang panlaban sa akin. Talaga ho? O naman, patunay yan na wala akong balak na saktan ka. O heto, kunin mo na. Salamat po, Lola. O ngayon, pwede ka na bang sumama sa akin? Mas ligtas ka sa pamamahay ko. Sige ho. Ilang minuto lang ang nilakad namin ni Lola Telma at narating na nga namin ang maliit na bahay kubo na tinitira niya na halos nasa gilid lang ng ilog. Sa may bungad pa lang ng bakuran ay nakita ko na kagad ang mga lata na nakatali na kung hindi pa niya itinuro sa akin ay baka natapakan ko. Sa may pinto naman niya ay naroon ding nakasabit ang isang bungkos ng bawang. O sige, pumasok ka, iho. Pasok na. Salamat po, Lola Telma. Hindi ko alam na may nakatira po pala dito sa lugar na to. Abay, matagal na ako sa lugar na ito. Kulang yata ang naglakas ng loob na tumira sa tabi ng bundok na yon. Mukhang kayo nga lang po. Wala rin ho kasi kaming nakita na ibang kabayan nung pinasok po namin ng gubat at umakyat sa bundok. Ano ho pala yung mga to? Bakit po may mga nakasabit dito ng mga halaman? Yan ang madre kakao. Ang amoy niyan ay pantaboy rin sa mga gabunan. Ami ho ba kayong alam tungkol sa gabunan, Lola Telma? Sobrang dami, iho. Dahil isa kong albularyo. Albularyo? Tunay na albularyo po? Oo. Bakit mo na itanong? Yung gabunan po kasi,
Nagbalat kayo po siya bilang isang albularyo. Naloko niya po yung pinsang ko at nadamay lang po ako. Kaya ho kami napadpad sa itaas ng bundok at pumasok po sa kuweba. Dalawa kayong umakyat. At ikaw na lang ang nakabalik. Opo, ganun na nga po. Nakatakas po ako. Pero ang Kuya Leon ko po, hindi ko po alam kung buhay pa siya o hindi. Naiwan po siya sa loob ng kuweba. Teka, ang tanong, bakit nyo kailangan ng albularyo? Sino sa inyong dalawa ang may sakit? Wala ho sa aming dalawa ng pinsang ko may sakit, Lola Telma. Yung mama ko ho ang may sakit. Bigla na lang po siya nanghina at namamagarin po ang kanyang paa. Sinabi po ng pinsang ko na ipatingin namin siya sa isang albularyo kaysa dali namin sa ospital dahil wala nga po kami sapat na pera para pambayad po doon. Kung ganon, ikaw palang pakay ng dalagang gabunan. Oh! Nanlaki ang dalawang mata ko sa sinabi ni Lola Telma dahil hindi ko yun inaasahan. Napakunot din ang noo ko sa pagtataka kung bakit niya yun nasabi sa akin dahil wala akong kaide-ideya. Teka ho, Lola Telma, paano niyo naman po nasabi na ako po ang pakay ng gabunan na yun? Katulad ng sinabi ko, marami akong alam tungkol sa gabunan. At alam ko na binibigyan ng sakit ng gabunan ang kapamilya ng taong nakukursunodahan niya para makuha niya ang taong yon. At sa tingin ko, ay ginamit lang din niya ang pinsan mo para ikaw mismo ang pumunta sa kanyang baluarte. Pero ano naman po ang kailangan niya sa akin, Lola Telma? Malaking posibilidad na gusto kanyang maging asawa, iho. Ho? Totoo po ba ang sinasabi niyo? Abay, oo naman. Kung hindi mo na itatanong, minsan na rin nakursunodahan ng gabunan na yon ang kasintahan ko dati, bago ko siya maging asawa. Buti na lang at naipaglaban ko siya dahil kung hindi, tuluyan siyang nawala sa sarili. Ngunit, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Pero, paano ho nagagawa ng gabunan na magbalat kayo? Isa yon sa mga kakayahan ng gabunan para makuha at maakit nila ang lalaking natitipuhan nila. At dahil sigurado ko na ikaw ang nakursunadahan ng dalagang gabunan na yon, kaya nasisiguro ko na babalikan ka niya. Pero bakit po ako? Bakit po ako napili niya? Binata ka pa ba? Opo. Yun ang dahilan. Gusto ng mga dalagang gabunan ay ang mga binata. Pero, paano ho ang Kuya Leon ko? Pinatay na ho kaya siya ng gabunan? Ubo ka na sana ang bibig ng matandang babae para sagutin ang tanong ko, pero hindi yun natuloy dahil pumasok agad sa pandinig ko ang isang pamilyar na boses na nagmumula sa labas ng bahay. Boses yun ni Mama, kaya naman mabilis akong napatayo. Pancho! Pancho, anak! Pancho! Teka, boses ni Mama yun ah. Aba, teka. Anong ginagawa ng mama mo dito? Hindi ko rin po alam. Pero alam ko si Mama po yun. Pancho! Andito ka ba? Tulungan mo ako, anak! Tulungan mo ako! Si Mama ho talaga yun. Teka, lalabasin ko lang po siya. Hakbang na sana ako para pumunta sa may pinto. Pero otomatiko akong napatigil nang mabilis akong pigilan ni Lola Telma. Hinawakan niya ng maigpit ang pulsuhan ko, kaya mabilis ko siyang nilingon. Hindi ba't sinabi mo na may sakit ang iyong mama? Hindi ka ba nagtataka kung paano siya nakapunta rito sa lugar na ito? Sigurado ako, nagabunan yan. Nililinlang ka lang niya. Ginagaya niya ang iyong ina. Diyo, anak, tulungan mo ako. Nasaan ka ba? Kanina pa kita hinahanap. Pero, madalas ho talaga kasi ako hinahanap ni Mama kapag hindi pa ako umuwi sa amin eh. Pag-isip kang mabuti, iho. Nililinlang ka lang ng gabunan. Pancho! Pancho, nasan ka? Nandito si Mama, Pancho.
Di ako makapagdesisyon ng mga sandaling yun. Pabalik-balik ang tingin ko kay Lola Telma at sa nakasaradong pintuan ng bahay dahil naririnig ko pa rin ang boses ng mama ko sa labas ng kubo ng matanda. Maniwala ka sa akin. Hindi yan ang iyong ina. Nagpapanggap lang yan. Kung yan ang tunay mong mama, makakalapit mismo siya dito sa bahay ko at hindi ka na niya kailangan pampalabasin pa. Yan ang dalagang gabunan, iho. Hindi siya makakalapit basta-basta dito sa mismong pamamahay ko dahil sa mga pangontra na nakapaligid dito. Pancho, anak. Pancho! Tulungan mo ko, anak. Hinang-hina na ako. Kanina pa kita hinahanap. Muling bumalik ang tingin ko sa pinto dahil umiiyak na ang boses na naririnig ko. Kung ibang boses siguro yun, ay baka hindi ako madala at pabayaan ko lang yun. Pero dahil boses yun ni Mama na parang nasasaktan at nahihirapan, para bang hindi ko yun kaya na hindi pansinin. Kaya naman nang mapagawi ang tingin ko sa nakapatong na buntot ng pagi sa lamesa, walang pagdadalawang isip na kinuha ko yun at mahigpit na hinawakan. Pasensya na po, Lola Telma. Hindi ko lang po kaya na hindi pansinin ang mama ko. Sigurado ako na hindi nga yan ang tunay mong inaiho. Maniwala ka sa akin. Alam mo naman na may kakayahan ng gabunan na yan na manggaya ng mga tao na pwedeng makakuha ng atensyon mo. Dahil katulad din na sinabi ko, ikaw ang punteriya niya. Korsonada ka ng dalagang gabunan. Pero iniisip ko po kasi na kung paano nga po kung si Mama talaga yan at humihingi po siya ng tulong. Paano po kung kinuha siya ng gabunan sa bahay? Kailangan ko po siyang labasin, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Kayo naman po nagsabi sa akin na panlaban ng buntot ng pagi na to sa halimaw na gabunan. Hindi po ba? Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko. Sigurado ka ba, iho? Opo, Lola Telma. Hindi ko lang ho talaga kaya na magbingi-bingihan dahil naririnig ko talaga ang boses ni Mama sa labas. O siya, iho. Sige, kung hindi talaga kita mapipigilan. Ngunit mag-iingat ka. Nandito lang ako at handa akong tumulong. Salamat po, Lola Telma. Pahiram po muna nito. Simpleng pagtango na lang ang sinagot sa akin ni Lola Telma bago ako humarap sa pinto. Isang malalim na buntong hininga muna ang pinakawalan ko at saka ako tuluyang lumabas. Pagkalabas ko ay bumungad kagad sa akin ang bakod. Nakita ko na may isang figura ng babae ang nakatayo sa labas. Sa tangkad niya ay masasabi ko na si Mama nga ang babaeng yun. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa buntot ng pagi nang tuluyan na akong humakbang palabas. Mama? Ikaw ba yan? Pancho, anak ko. Mama, ikaw ba talaga yan? Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko kayo ni Leon, anak. Nagising ako na wala kayo sa bahay. Nabanggit sa akin ng kapitbahay na aakyat nga raw kayo sa bundok. Kaya naman nag-alala ko ng labis. Alam niyo naman na mapangalib ang umakyat sa bundok, hindi ba? Ano na naman ba ang pumasok sa isipan niyo magpinsan para umakyat kayo doon? Ang titigas talaga ng mga ulo niyo kapag magkakasama kayo. Nang mga sandaling yon ay unti-unti na akong nakukumbinsi na siya nga si Mama. Madalas din niya kasi akong pinagsasabihan sa katigasan ng ulo ko. Kaya naman, dahan-dahan ko nang niluwagan ang pagkakahawak sa latigo. Nagsimula na akong humakbang papalapit sa kanya. Pasensya na po kayo, Ma. Pero mahabang kwento kasi kung bakit ba kami napadpad ni Kuya Leon sa taas ng bundok. Sana hindi na lang ho kayo sumunod dito, Ma. Ano naman akong hindi susunod kung nag-aalala nga ako sa inyong dalawa? Halika na nga at umuwi na tayo. Inilahad ni Mama ang dalawang kamay niya para bang sinasabi niya na tanggapin ko yun kahit na nasa labas pa rin siya ng bakod habang nasa loob naman ako ng bakuran. May balak naman sana akong tanggapin yun. Kaya lang, hindi ko namalayan ang lubid sa may paanan ko na hindi ko naiwasan kaya napatid ako. Nagtunugan ang mga lata na nakakonekta sa tali at may gumalaw na rin mula sa itaas na nakakonekta naman sa puno. Hanggang sa doon ko palang napansin ang isang maliit na timba na nakatali sa lubid. Gumalaw yun at tumapon ang laman. May lamang likido ang timba
na saktong tumapon sa pwesto ni Mama. Akala ko ay sisigaw lang si Mama sa gulat, pero hindi lang yun ang nangyari. Bigla siyang nagsisisigaw na parang nasasaktan, at dahil ilang hakbang na lang ang layo ko mula sa kanya, kitang-kita ko ang pag-usok ng kanyang katawan. Nakakatakot ang mga sigaw niya, at huli ko na lang namalayan na nakalabas na rin si Lola Telma mula sa kanyang bahay. Aray! Aray ko! Ang sakit! Ah! Mama! Ano po nangyayari? Huwag ka lalapit sa kanya, iho. Siya ang dalagang gabunan. Ho? Hindi siya ang mama mo. Ang tubig na bumuho sa kanya ay tubig na may tinunaw na asin at dinikdik na bawang. Nasusunog ang balat niya ngayon dahil sa mga pangontra na yon. Pakialamera ka! Pakialamera kang matanda ka! Nang sumigaw na sa galit ang babae, doon ko na narinig ang tunay niyang boses, at sa isang iglap ay nagpalit na nga siya ng tunay na anyo. Napaatras ako at napatago sa likuran ni Lola Telma. Inagaw ng matanda ang hawak kong buntot ng pagi at bigla siyang lumabas ng bakod. Telma, ano ang ginagawa niyo? Lalabanan ko siya. Diyan ka lamang. Nang umabanti si Lola Telma, agad siyang sinugod ng dalagang gabunan. Agad naman akong nataranta dahil nag-alala ko para sa matandang babae. Kaya kahit hindi ko alam ang gagawin ko, muli kong kinuha ang maliit na balisong sa bewang ko at inihanda ang sarili na lumaban din kapag nakita kong naaargabyado si Lola. Nakita ko na patuloy niyang pinaghahampas ng buntot ng pagi ang gabunan, na mabilis naman na naiiwasan ng halimaw. Bumalik ka na lang sa lugabong halimaw ka. Tigilan mo na ang bilatang ito. At sino ka naman para diktahan ako? Huwag kang makialam dito, tanda! Minsan na kitang pinagbigyan na muntikan mo lang makuha ang kasintahan ko. Pero ngayon, hindi ako papayag na may binata na naman na mauhulog sa patibong mo. Minsan na rin kitang pinagbigyan, tanda. At ngayon, sisiguraduhin ko sa'yong mamamatay ka na! Pakialamera! Nakita ko na malakas na tinabig ng gabunan ang kamay ni Lola Telma, kaya nabitiwan nito ang hawak na buntot ng pagi at tumalsik yun sa damuhan. Sa isang iglap ay tinalon ng gabunan ang katawan ng matandang babae, kaya napahiga sila sa lupa at nagpagulong-gulong. Lola Telma! Agad akong nataranta at mabilis na pinuntahan ang lugar kung saan tumalsik ang buntot ng pagi para matulungan ko si Lola Telma. Pagkakuha ko ay mahigpit ko itong hinawakan at lumabas na rin ng bakod para masundan silang dalawa. Medyo malayo ang narating ng pagpagulong-gulong nila hanggang sa otomatiko akong matigilan nang makita ko na tumayo na silang pareho. Pero ang mas nakakagulat ay dalawang Lola Telma na ang nakikita ng mga mata ko. Nagpabaling-baling ang tingin ko sa kanilang dalawa. Alam ko na isa lang sa kanila ay ang tunay na Lola Telma, habang ang isa naman ay ang gabunan na nagbabalat kayo lamang. Pero nagtatanong ang isip ko noon kung sino ang totoong matandang albularyo. Lola Telma? Iba naman ako. Ginagaya mo. Ikaw ang gumagaya sa akin, tanda. Mapagpanggap. Pancho, ibato mo sa akin ang buntot ng pagi. Lalabanan ko ang walang hiyang gabunan na ito. Huwag mong ibibigay sa kanya, Pancho. Sisirain niya yan. Hindi siya ang tunay na Lola Telma. Ako ang tunay. Kaya sa akin mo yan ibigay, iho. Huwag kang maniniwala sa kanya. Siya ang gabunan. Nagbabalat kayo lamang siya. Mas lalo kong nalito, kaya pabalik-balik ang tingin ko sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo, dahil totoong kamukhang-kamukha nila ang isa't isa. Kahit boses at pananamit ay gayang-gaya. Ibigay mo na sa akin ang armas na yan, Pancho, para mahagupit ko na itong nagpapanggap na ito. Huwag kang makikinig sa kanya, iho. Sa akin mo ibigay ang buntot ng pagi. Teka! Sino ba talaga sa inyo ang tunay na Lola Telma? Ako, Pancho. Ako! Hindi, Pancho.
Ako ang tunay na Lola Telma! Manloloko ka! Manloloko! Ikaw ang manloloko! Tigil-tigilan mo na ang panggagaya ng anyo ng isang tao para makuha mo ang gusto mo! Ikaw ang tumigil! Manloloko! Iho, ibigay mo na sa akin yan! Ako ang tunay na Lola Telma! Maniwala ka sa akin! Muli akong nagpabalik-balik ng tingin sa kanilang dalawa. Maya-maya pa ay unti-unting bumaba ang tingin ko sa suot nilang damit. At doon ay nahagip ng mga mata ko ang lumitaw na bawang mula sa pagkakahawi ng damit ng isa sa matandang babae. Doon ay naalala ko na ipinakita rin yun sa akin ni Lola Telma. Nang ibalik ko naman ang tingin sa kabila, wala akong nakita roon na bawang. Kaya naman desidido na ako kung sino sa kanila ang tunay at hindi. Lola Telma! Ito na po ang buntot ng pagi! Saluhin niyo! Mabilis kong ibinato kay Lola Telma na nasa kanan ang hawak ko na buntot ng pagi na mabilis naman niyang nasalo. Walang sinayang na oras ang matandang babae at mabilis niyang hinagupit ang gabunan. Mukhang hindi inaasahan ng dalagang gabunan ang agad na pag-atake ni Lola Telma. Kaya naman, sapul ng latigo ang kanyang muka. Agad na nagdulot yun ng latay sa pisngi nito, kung saan ay umusok pa yun ng konti, na sinabayan ng malakas na sigaw ng gabunan. Nagpatuloy ang paghampas ni Lola Telma sa halimaw. Yan ang nararapat sa'yo! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Ah! Tama na! Tama na! Aray! Tama na! Mabilis ang naging pagkilos ng gabunan. Agad siyang tumalon ng mataas, kaya nakalayo siya sa mga hampas ni Lola Telma. Mula sa pwesto ko, ay kitang-kita ko ang sugat na natamo niya sa buntot ng pagi. Halatang napuruhan talaga siya ng malala. Bumalik ka na sa lugabong hayop ka! Huwag ka lang babalik dito! Halimaw! Teka! Nasa si Kuya Leon! Ibalik mo siya! Ibalik mo si Kuya Leon! Ibabalik ko lang siya kung sasama ka ng kusa sa akin. Ano? Ikaw lang naman ang kailangan ko. Kaya magdesisyon ka na ngayon. Ibabalik ko ang pinsan mo ng ligtas. Kapalit ka. Huwag kang makikinig sa kanya, iho. Tumahimik ka, tanda. Napuruhan mo lang ako ngayon. Pero babalikan kita. At sa susunod, sisiguraduhin kong papatayin na kita. At ikaw naman, Pancho. Magdesisyon ka na kung gusto mo pang makita ang pinsan mo. Bumalik ka sa kuweba. Ibibigay ko sa sayo ng buong buo. Dahil ikaw ang gusto kong mapangasawa. Tumigil ka na! Hindi ako makikinig sa'yo! Hindi mo ako makukuha! Ah, ganon. Hindi ba? E di papatayin ko ang pinsan mo. Kakainin ko siya ng buong buo. At hindi mo na siya makikita pa. Yun ba ang gusto mong mangyari? Yun ba? Wag! Wag mong gagawin yun! May sariling pamilya na naghihintay ang Kuya Leon ko! Yun naman pala eh. E di sakripisyo mo na sarili mo. Ganun lang kadali yun, Pancho. Pumayag ka ng maging asawa ko. Yun lang naman ang gusto kong mangyari eh. Ibabalik ko ang pinsan mo at pagagalingin ko pa ang karamdaman ng iyong ina. Tinatapos ko na ang pag-uusap natin ngayon. Pag-isip ka lang mabuti. Hihintayin ko ang pagbabalik mo sa kuweba. Parang may dumaan lang na malakas na hangin at bigla na lang nawala sa harapan namin ni Lola Telma ang sugatan na dalagang gabunan. Nang masiguro namin na nakaalis na nga ang halimaw, ay mabilis na akong lumapit kay Lola Telma at saka ko siya inalalayan na makapasok sa loob ng bahay. Dahil naman na nasisinaga na ng liwanag ng ilaw, doon ko palang din malinaw na nakita ang mga natamong sugat ni Lola Telma mula sa pakikipaglaban niya sa gabunan. Puno ng kalmot ang magkabila niyang braso kung saan may tumutulupang dugo. Nakita ko rin na duguan ang noo niya, kaya agad akong nag-alala para sa kanya.
Ayos lang po ba kayo, Lola Telma? Ayos lang ako, iho. Malayo naman sa bituka ito. Gagamutin ko lang ito at sigurado nga babalik din kagad ang lakas ko. Pasensya na po kayo. Kung nalito po ako kanina kung sino man po sa inyong dalawa ang totoo at nagpapanggap lang. Naiintindihan ko naman yun, iho. Alam kong mahirap talagang malaman yon. Ay, siya ka pala. Uuwi ka pa ba sa inyo, iho? Gabi na eh. Pwede ka naman na magpalipas dito na magdamag. Hindi po muna ako uuwi, Lola Telma. Napag-isip-isip ko ho kasi na umakyat ulit sa taas ng bundok at bumalik po dun sa kuweba. Bukas na bukas din. Ano ka mo? Sigurado ka ba dyan sa naiisip mong yan, iho? Opo. Hindi ko po kayang pabayaan dun si Kuya Leon. May kutob po ko na buhay pa siya at ginagawa lang talaga siyang biyag ng gabunan na yun para makuha niya ako. O siya, sige. Bukas na lang natin to pag-usapan. Masyado nang maraming nangyari ngayon. Kailangan ko na rin ipahinga itong katawan ko para makabawi ako ng lakas at ng matulungan naman kita. Pasensya na po sa abala. Pati ho kayo nadadamay pa. Maraming salamat po talaga, Lola Telma. Abay, wala yun, iho. Hayaan mo. Makakatulog ka dito na mapayapa dahil hindi ka basta-basta mababalikan ang gabunan na yon. Bukod sa punungan ng mga pangontra ang bahay ko, tiyak na nanghihina rin siya sa mga natamo niyang sugat sa katawan. Sige po. Maraming salamat po ulit, Lola Telma. Dahil nga siguro sa sobrang pagod, kaya naman nakatulog kagad ako kahit nasa upuang kawayan lang ako nahiga. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nakita ko na paika-ika pa rin maglakad si Lola Telma habang naghahanda siya ng mainit na tubig para sa kape. Habang nag-aalmusal ay napag-usapan ulit namin ang balak kong gawin at ang plano kong pag-akyat ulit sa bundok. Inaasahan ko na hindi ka naman siguro pupunta roon para tanggapin ang alok ng dalagang gabunan na maging asawa niya kapalit ang buhay ng pinsan mo. Siyempre hindi po. Balak ko lang ho talagang bawiin si Kuya Leon. At alam mo naman siguro na hindi yun magiging madali, hindi ba? Opo, Lola Telma. Lalo na ngayon at hindi kita masasabahan sa pag-akyat sa bundok. Bukod sa matanda na ako at mahina, hindi ko pa rin nababawi ang lakas ko. Naiintindihan ko naman po yun, Lola Telma. Sa katunayan nga po ayaw ko na rin po na madamay pa kayo dito. Pero gusto ko pa rin na matulungan ka, iho. Kaya hayaan mong tulungan kita sa abot ng makakaya ko. Tumayo si Lola Telma at may kinuha siya sa ilalim ng papag na higaan niya. Pagbalik niya sa harapan ko, may dala na siyang itak na may magandang kaluban. Halatang antigo na ang itak dahil kapansin-pansin na ang kalumaan noon. May nakapalupot din na parang kwintas sa itak na yon na pinaghiwalay rin ng matanda. Ang una niyang inabot sa akin ay yung itak na mabilis ko namang tinanggap. Ito nga pala ang itak na pag-aari pa ng namayapa kong asawa. Yan ang isa sa pinakamabisang panlaban sa gabunan. May basbas ang talim ng itak na yan dahil yan din mismo ang pumutol sa buntot ng pagi para gawing armas. Kapag nasugatan mo ang gabunan gamit ang itak na yan, tiyak na hindi na yung gagaling. Ipapahiram niyo po ito sa akin? Oo naman, iho. At ito naman ang kwintas na makakatulong din sa'yo. Ano po ito? Bakit po may mata? Anong klaseng mata ho ito? Totoo ho ba ito, Lola Telma? Oo. Mata naman yan ng pagi. Kapag suot-suot mo yan, makikita mo ang tunay na anyo ng gabunan. Kahit magpanggap siya, ay makikita mo ang tunay niyang itsura. Kaya hindi ka niya malilinlang. Dapat nga pala kagabi ko pa yan ipinasuot sa'yo. Noong muntikan ka na niyang malinlang sa pagpapanggap niya. Ayos lang ho yun, Lola Telma. Sobrang laking tulong na ho sa akin ang mga ito ngayon. Tsak na magagawa ko na po matalo ang gabunan. Sana ay magtagumpay ka, iho. At sana, mailigtas mo talaga ng tuluyan ang iyong pinsan. Sana nga po. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko.
Basta ito lang ang tandaan mo, iho. Leeg at puso. Doon mo lang siya tarakan ng itak. Mawawala ng silbi ang mga pag-atake mo kung hindi yun ang pupuntiryahin mo. Tarakan mo siya sa leeg o sa puso at huwag mo munang huhugutin ng itak. Ibaon mo muna yun ng matagal bago mo hugutin. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lola Telma. Magdoble ingat ka, iho. Mabibilis gumalaw ang gabunan. Mas malakas din sila. Kaya ipagdadasal ko na sana magtagumpay ka, iho. Matapos ang mga paalala sa akin ni Lola Telma, wala na rin akong sinayang pa na oras dahil tuluyan na akong naghanda para umakyat na sa taas ng bundok. Hindi katulad nung unang beses, medyo mas madali na ngayon ang pag-akyat ko, kaya agad na akong nakarating sa harapan ng kuweba. Inipon ko muna ang lakas ng loob ko bago ako humakbang papasok. Gamit ang flashlight na hiniram ko kay Lola Telma, unti-unti nang lumalalim ang paglalakbay ko sa loob. Naging pamilyar naman sa balat ko ang kakaibang lamig ng kuweba at nang masiguro ko na nakalayo-layo na ako, doon na ako nagsimulang sumigaw. Isinigaw ko ang pangalan ni Kuya Leon ng paulit-ulit hanggang sa maya-maya pa. Naputol sa ere ang pagsigaw ko nang may marinig akong umubo. Boses yun ni Kuya Leon, kaya agad kong itinutok ang hawak kong flashlight para hanapin kung nasan siya. Hindi nagtagal ay itinipat ko ang liwanag ng flashlight sa may bandang kanan dahil nakita ko na may nakatayo doon na isang figura. Si Kuya Leon yun. Duguan ang puti niyang suot na damit at pati na rin ang mukha niya ay puno ng sugat at dugo. Kuya Leon! Kuya Leon, ikaw ba yan? Pancho, ako nga. Butit bumalik ka. Butit binalikan mo ako. Teka lang, Kuya Leon. Hintayin mo ako dyan. Nang hakbang na sana ako papalapit kay Kuya Leon, otomatiko naman akong natigilan nang maramdaman ko na biglang nag-init ang suot kong kwintas. Hindi ko sana yun papansinin at magpapatuloy na sa paglapit sa pinsan ko. Pero muli na naman akong napahinto nang makita ko na hindi yun si Kuya Leon. Nakikita ko ang pulang liwanag na bumabalot sa katawan niya. Doon ko unti-unting nalaman na hindi si Kuya Leon ang nakikita ko, kung hindi ay ang nagpapanggap na dalagang gabunan. Muntikan na naman akong maloko ng hayop na to. Kailangan ko mag-isip ng magandang plano. Ano ba, Pancho? Bakit hindi ka pa lumalapit dito? Tulungan mo naman ako. Lumapit ka dito. Alalayan mo ako. At teka, sandali kuya. Sandali lang. Mabilis akong nakapagplano ng dapat kong gawin. Nagpanggap ako na hindi ko alam na siya ang tunay na gabunan. At saka ko pa simpleng hinawakan ng mahigpit ang itak para sa oras na makalapit ako sa gabunan ay saka ko siya mabilis na aatakihin. Sigurado ko na wala rin siyang kaalam-alam na alam kong nagpapanggap lang siya. Bilisan mo lumapit dito. Nangihina na mga tuhod ko, Pancho. Parang bibigay na. Kuya Leon, nasan pala ang gabunan? Nakita mo ba siya? Ang alam ko ay umalis siya. Kaya mas maganda kung makakatakas na tayo ngayon. Bilisan mong kumilos. Sige na, lumapit ka na dito sa akin. Inipon ko ulit ang lakas ng loob ko. Ilang hakbang na lang ang layo ko sa mapanlinlang na gabunan. Dahil medyo madilim ang paligid, malaya ko nang naiangat ng pasimple ang itak mula sa kaluban. Sinadya ko rin ng mga oras na yon na ibaba ng konti ang flashlight na hawak ko para makaatake ako sa kanya nang hindi niya namamalayan. Hanggang sa kaunti na lang talaga ang layo ko sa kanya, doon ko na buong puwersa na inihataw ang itak. Mamatay ka nang mapaglinlang ka! Hindi mo ako maluloko! Maitatarak ko na sana sa leeg ng gabunan ang itak, pero kitang-kita ko ang mabilis na paghawak niya sa kamay ko. Malakas ang pagkakahawak niya, kaya naman kahit anong gawin kong pagpapatuloy sa pagbaon ng talim, ay hindi ko pa rin magawa. Binitiwan ko na rin ang hawak kong flashlight para 2 kamay ang gagamitin ko, pero masyado talagang malakas ang gabunan hanggang sa naitulak niya ako. Buti na lang at napaatras lang ako at hindi napahiga sa lupa. Buti na lang din
at hindi ko nabitiwan ang itak. Mula sa liwanag ng flashlight, kitang-kita ko ang pagpapalit ng anyo ng gabunan. Bumalik siya sa tunay niyang anyo. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Ano mo nalaman na nagpapanggap lang ako? Mahalaga pa ba yun? Hindi na mahalagang malaman mo pa yon dahil sisiguraduhin ko na mapapatay kita, hayop ka! Hinding-hindi mo na ako maluloko at hinding-hindi ka na makakapanloko pa! Talaga lang Bakit? Kaya mo ba akong labanan? Hinding-hindi mo ako matatalo. Kaya kung ako sa'yo, pumayag ka na lang na maging asawa ko. Tarantado! Ano ako sira? Nagpapatawa ka yata eh! Bakit naman ako papatol sa isang halimaw na katulad mo? Dahil papatayin ko ang pinsan mo kung hindi ka papayag sa gusto kong mangyari. Medyo natigilan ako sa sinabi niya dahil halata talaga ang seryosong tono sa pananalita niya. Bigla rin akong nag-alala dahil hindi ko pa nga nakikita si Kuya Leon. Hindi ko alam kung nasan ba siya at kung saan ko siya mahahanap. Ibalik mo na sa akin ang Kuya Leon ko! Nasan siya? Sasabihin ko lang kapag pumayag ka na sa gusto ko. Hindi! Hindi mo ako makukuha! Demonyo ka! Talaga lang hindi mo rin makukuha ang pinsan mo. Makukuha ko siya kapag napatay na kita ng tuluyan! Mahigpit kong hinawakan ng itak gamit ang dalawa kong kamay at saka mabilis na tumakbo para sugurin siya. Katulad ng sinabi ni Lola Telma, mabilis nga ang galaw ng gabunan dahil walang kahirap-hirap siyang nakalayo sa akin, kaya naiwasan niya ang pag-atake ko. Pero kahit ganun, ay hindi pa rin ako huminto sa pagsugod sa kanya. At dahil abante ako ng abante habang umaatras naman ng gabunan, napapalayo na tuloy ako sa liwanag ng flashlight. Lalo tuloy na dumilim ang paligid, kaya mas lalong naging mahirap para sa akin ang makita siya. Idagdag pa na maitim ang kanyang balat, kaya malabong maaninag ko pa siya. Hindi nagtagal, biglang nanigas ang katawan ko nang isang mainit na kamay ang biglang pumulupot sa aking leeg. Kahit tanging ang pulang mata niya lang ang nakikita ko, alam ko na kagad kung sino siya. Agad akong nahirapan na huminga, lalo na nang maramdaman ko na unti-unting umaangat ang dalawang paa ko mula sa lupa. Akala mo ba talaga makakalabas ka pa dito ng buhay? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo akong hayop ka! Ayoko sanang saktan ka dahil ikaw ang napili kong mapangasawa. Pero dahil pinipilit mo talaga ako na gawin ito sa'yo, kaya humanda ka ngayon. Bitiwan mo akong halimaw ka! Bitiwan mo ako! Sabihin mo na lang na pumapayag ka na sa gusto kong mangyari at matatapos na ang lahat ng problema mo. Hindi! Manigas ka! Kahit na hindi makagalaw ang buong katawan ko dahil sa mahigpit na pagkakasakal niya sa akin, pinilit ko pa rin na iangat ang kanang kamay ko na may hawak ng itak. At bago ko pa man maihampas ang talim nun sa mukha ng gabunan, naramdaman ko na lang ang katawan ko na lumipad sa ere. Ang sunod ko na lang na naramdaman ay ang pagtama ng likod ko sa bato na agad kong ininda. Malayo ang pinaghagisan sa akin ng gabunan dahil bumalik ako sa pwesto kung saan ko ibinagsak ang flashlight. Kahit na masakit ang likod ko, pinilit ko pa rin tumayo pagkatapos kong abutin ang ilaw. Muli kong tinanglawan ng paligid. Bigla ko natigilan nang may makita akong isang figura ng isang babae. Alam ko na ang gabunan ulit yun, pero ngayon, ginamit na naman niya ang mukha ng mama ko. Mas lalo kong nakaramdam ng galit. Ang kapal talaga ng mukha mo para gayahin ang mukha ng mama ko! Walang hiya ka! Dahil alam ko na hindi mo masasaktan ang sarili mong ina. Mapanlinlang ka talaga! Papatayin kita! Tingnan lang natin kung kaya mo. Kahit na masakit pa rin talaga ang katawan ko ng mga oras na yon,
Dahil sa pagkakatama ko sa malaking bato, hindi ko pa rin yun ininda. Nagkaroon na naman ako ng panibagong plano sa isip ko. Kaya naman, yun na ang ginawa ko. Sumugod na ulit ako sa gabunan. Ginamit ko ang tanglaw ng flashlight para silawin ang kanyang mata. At mukhang tagumpay naman ang ginawa ko. Dahil otomatiko siyang napaiwas sa akin ng tingin. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para makaatake sa kanya. Pero dahil medyo tumagilid siya para umiwas, hindi ko tuloy na puntirya ang leeg at dibdib niya. Kaya sinugatan ko na lang ang kanyang balikat. Agad yung lumikha ng mabahong amoy at sumunod din ang malakas niyang pagdaing dahil sa sakit. Bumalik na rin siya sa dati niyang anyo. Ah! Aray ko! Hayop ka! Sinugatan mo ko! Yan ang napapala mo! Dapat lang sa iyan! Hindi kita titigilan! Halimaw ka! Talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Pwes, pagbibigyan kita. Ikaw na ang susunod kong papatayin. Halata talaga ang galit sa boses ng gabunan dahil para na siyang asong ulol na hinihingal habang nagsasalita. Nakaramdam ako ng takot pero hindi ko yun pinahalata sa kanya at mas naging alerto pa. Nang sumugod sa akin ang gabunan, ginamit niya ang mahahaba niyang mga kuko para kalmutin ako. May ilan na naiwasan ko habang may ilan naman na hindi. Napapadaing na lang ako sa tuwing nararamdaman ko ang pagbaon ng mga kuko niya sa aking balat. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako huminto sa pag-atake. Naging mabilis ang bawat galaw ng gabunan at sa huling atake niya sa akin, kung saan ay maaabot na sana ng mahahaba niyang kuko ang leeg ko, muli kong natanglawan ang kanyang mata na agad niyang ikinasilaw. Doon na ako hindi nag-aksaya ng oras at umatake na kagad. Tinulak ko siya sa bato habang silaw pa siya at gamit ang pinakadulo ng itak, itinarak ko ito sa leeg niya. Ramdam na ramdam ko ang pagtusok nun sa balat niya, pati na rin ang pagdaan ng talim nun sa litid sa leeg niya. Naglikha pa siya ng mahinang pagdaing habang bumabaon ng tuluyan ang hawak kong itak. Ano? Ngayon mo sabihin na hindi kita mapapatay, hayop ka! Pinilit niyang hawakan ng braso ko at ibinaon niya ulit ang kanyang mga kuko. Pero habang ginagawa niya yon, ay ibinaon ko rin ng tuluyan sa kanya ang itak. Hanggang sa maramdaman ko na lang na lumampas na yon sa batok at sa bato na tumatama ang talim ng armas ko. Segundo lang ang itinagal at nakita ko ang bumubulwak na dugo sa kanyang bibig hanggang sa mawalan na siya ng hininga. At katulad ng bilin ni Lola Telma, hindi ko muna tinanggal ang itak sa pagkakabaon sa leeg ng gabunan. Usa na rin bumagsak ang katawan niya sa lupa pero hindi ko na yon pinansin dahil agad na akong naglakad para hanapin naman si Kuya Leon. Buti na lang at ilang minuto lang ang nilakad ko nang mahagip ng tingin ko ang katawan niya. Wala siyang malay pero nakasabit ang katawan niya sa mga baging kaya mabilis ko siyang nilapitan. Kuya Leon! Kuya Leon, gising! Si Pancho to, Kuya Leon! Gumising ka! Kuya! Kuya, gising! Pancho? Oo, Kuya! Ako nga ito! Pancho, paano ka nakabalik? Mamaya ako na ikikwento sa iyo lahat, Kuya. Sa ngayon, kailangan mo na kitang maalis sa mga baging na to. Sige, Pancho. Salamat. Gamit ang maliit kong balisong, pinagputol-putol ko ang baging na nakagapos kay Kuya. Puro ng sugat ang mukha niya at basa na rin ng dugo ang suot niyang puting damit. Hirap sa paglalakad si Kuya Leon, kaya naman inalalayan ko na lang siya kahit na masakit din ang aking katawan. Pero dahil mas malala ang inabot niya kaysa sa akin, tiniis ko na lang ang sakit para matulungan siya sa paglalakad. Naglakad kami hanggang sa madaanan namin ang katawan ng patay na gabunan kung saan ay gulat na gulat si Kuya nang makita yon. Doon ay ikinuwento ko na sa kanya na ako ang pumatay sa dalagang gabunan. Hindi ko alam na magagawa mo ng mag-isa, Pancho. Siguradong nahirapan ka. Oo, Kuya, pero hindi ako sumuko.
Determinado ako na mapatay siya at makuha kita ulit. Maraming salamat at binalikan mo ko. Kahit ang totoo, ay ako naman ang may kasalanan kung bakit tayo napunta sa sitwasyon na ito. Kung nakinig lang sana ako sa'yo nung una pa lang, hindi sana mangyayari sa atin to. Huwag na nating ungkatin pa yun, kuya. Wala nang sisihan. Ang mahalaga, ligtas na tayong pareho. Lalabas na tayo ngayon sa kuwebang to. At huwag nang babalik pa dito. Pero bago yun, sunugin muna natin ang katawan ng gabunan na to. Dahil inutusan din ako ni Lola Telma na sunugin ang katawan ng gabunan, kaya yun ang ginawa namin ni Kuya Leon bago tuluyang lumabas ng kuweba at bumaba na ulit ng bundok. At dahil nga pareho kaming sugatan ni Kuya, kaya naman napagdesisyonan ko na wag na muna kaming tumuloy sa pag-uwi at pumunta na muna kay Lola Telma para pareho kaming malunasan. Sigurado ka bang legit na albularyo to, Pancho? Oo naman, Kuya Leon. Maganda na yung naninigurado. May trauma na kasi ako sa mga peking albularyo eh. Siya si Lola Telma. Siya ang tumulong sa akin para tuluyan ko matalo ang dalagang gabunan na yun. Kaya mapagkakatiwalaan natin siya. Natutuwa ako. Naging matagumpay ang lakad mo, iho. Nagagalak ako na napatay mo na ang gabunan. Nailigtas mo pa ang pinsan mo. At hindi ko naman po magagawa yun kung hindi po dahil sa tulong nyo, Lola Telma. Malaking bagay po yung mga itinuro nyo sa akin. Pati na rin ho itong mga pinagamit nyo po sa akin na kwintas at itak. Masaya ako makatulong, iho. Ngayon, gagamutin ko na muna kayo. Masyadong malala ang mga natamo niyong sugat. Salamat ho, Lola. Salamat ho talaga, Lola Telma. Kinabukasan ay maaga kaming naghanda ni Kuya Leon para makauwi na. Ilang araw na kaming hindi nakakauwi dahil sa nangyari. Pero hindi kami umuwi ng kami lang dalawa dahil isinama rin namin si Lola Telma. Nakiusap kasi sa kanya si Kuya Leon na baka pwedeng matignan din niya ang kalagayan ni Mama. Buti na lang at pumayag naman ang matandang babae. Pagdating sa bahay, may malay si Mama pero nakahiga pa rin siya sa papag. Sinabi niya na sobra siyang nag-aalala sa ilang gabi naming hindi pag-uwi ni Kuya Leon. Kahit labag sa loob namin ni Kuya, nagsinungaling na lang kami at sinabi na naghanap lang kami ng magaling na albularyo na titingin sa kalagayan niya. Hindi na namin binanggit pa ni Kuya Leon ang totoo dahil tiyak na mag-aalala lang siya ng sobra. Pagtingin ni Lola Telma kay Mama, kami na lang ulit ni Kuya Leon ang kinausap niya dahil nagpapahinga na ulit si Mama. Dahil sa gabunan, ang pagkakasakit ng ina mo, iho. Pero huwag kang mag-alala. Dahil patay na ngayon ang dalagang gabunan, kusa na ring mawawala ang karamdaman niya. Bigyan mo lang siya ng hanggang 2 araw at magiging maayos na ulit ang kalagayan niya. Maraming salamat ho talaga, Lola Telma. Maraming salamat po, Lola. Ihahatid ko na po kayo pa uwi. Nako, hindi na. Kaya ko na to. Bumalik na ang lakas ko kaya huwag kayo mag-alala sa akin. Alagaan nyo na lang ang dapat nyong alagaan. Siya nga ho pala, Lola. Ito na nga ho pala yung kwintas. Pasensya na ho kayo kung ngayon ko lang po na ibalik. Hindi na kailangan, iho. Sa'yo na yan. Para nang sa ganun hindi ka na malinlang pa ng gabunan. Hindi lang nag-iisa ang gabunan na yon sa mundo. Marami pa sila at nag-aabang ng tamang pagkakataon para sumalakay. Ngumiti na lang ako bilang pagsang-ayon at pasasalamat kay Lola Telma. Ngayon, alam ko sa sarili ko na kung sakaling may manlilin lang man sa amin ulit o sa akin, hindi na ako matatakot pa. Haharapin ko sila at pupuksain sa abot ng aking makakaya. Naging proteksyon ko rin ang kwintas mula sa mga taong masasama dahil kapag nasa panganib ako, umiinit ang aking kwintas. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa matandang albularyo dahil sa kwintas na ibinigay niya sa akin laban sa mga masasamang tao o elemento na nais manakit o manninlang ng mga tao.